Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin Side. Bago po natin panorin ang litanya ni Peter Cayetano na sinasabi niya na mga mahilig po mag-intriga yung mga kapwa niya senador, isa muna dyang likes at subscribe sa aking channel para masaya tayo mga kapwa ko OFW, para tuloy-tuloy yung ligaya. Kasi nga sinabi dito sa sa panayam kay Peter Cayetano na mahilig talaga gumawa ng intriga yung mga kapwa na senador, lalo pa sa Erwin Tulfo, Raffy Tulfo at sa Ping Lacson. Talagang pinangalanan talaga ni Peter Cayetano na kunwari nasa nasa magandang posisyon sila sa sa Ping Lacson, pero sa totoo lang ang ginagawa nila ay iniintriga lang sila yung mga dating mga majority. Di ba dating majority sa sa Peter Cayetano? Ito, panorin po natin ang kanyang mensahe ni Peter Alan Cayetano. Intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo. Di ba? Again, ano yung intent? Para hindi... Aray ko, ang sakit po ng ang sakit po sinabi ni Peter Cayetano, yung bato-bato kung tamaan talaga sa poll. Kung tamaan talaga sa poll. Na magkakalat talaga ng mga intriga para sila naman gumanda sa paningin ng mga ng mga tao. Actually ito ang pinanggalingan po ng usapin nito ay yung sinabihan siya ni Ping Lacson na ang ginastos daw ni Peter Alan Cayetano ay 27 million sa kanyang pamumuno. Ay pumalag si Peter Cayetano na mali ang pagka-compute. Parang gustong palabasin daw ni Pampilo Lacson na parang isa rin siya sa mga nangungurakot sa pera ng bayan. No? Ito po yung panayam kay Erwin Tulfo, kay Peter Cayetano. Palitan ng mga patutsada ni Senator Ping Lacson at dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang post sa social media, binatikos ni Senator Lacson ang kinahinatnan ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Nagpahayag din ng panghihinayang ang senador sa nagastos ng Senado na 700 million pesos sa loob ng 28 araw na pamumuno umano ni Cayetano. Dumepensa naman si Senator Cayetano. Kasi nga yung sinabi ni Pampilo Lacson, kumakalat na yan sa social media yung 700 million na ginastos ni Peter Cayetano sa loob po ng 28 days. Kumakalat na talaga yan sa social media. Kaya siyempre kahit sino pong tao, papalag talaga sa ganyan kung mali naman talaga ang sinasabi, di ba? Sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days, and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. Kinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is... Di ba? Totoo naman ang sinabi ni Peter Cayetano na gumagastos lang sila ng ganung mga halaga na 25,000. Ay yun din ang sinabi ni Kachili na parang 25 million pala, hindi 1,000 million. Ibig sabihin, tama po yung computation ni Peter Cayetano. Kaso lang kay Pampilo Lacson talaga sobra-sobra 27 million Kaya talaga hindi nakapagtatakan na talaga si Pampilo Lacson mahilig gumawa ng istorya pero hindi na pwedeng pangatawanan, di ba? Kagaya ng
unang unang nag-viral yung yung tungkol sa sinabi ni ni Bongbong Marcos na mahiya naman kayo, tapos daw ang sabi ni Pampilo Lacson, nagkaroon daw siya ng investigasyon, pumunta kung sino-sino daw ang kanyang inutusan ng mga sources para malaman kung tungkol po sa mga, 'di ba, sa anomaly ng flood control. Ang sabi niya mayroong 63 na 63 o 67 na congressman nakasali sa flood control. 'Di ba? Yun ang sinabi niya, nag-ano pa siya diyan nag-ano pa sa Senado. Ano nangyari? Ang unang putok yun ng unang pumutok yung yung issue. So anong ginawa ni Pampilo Lacson? 'Di ba pagkatapos after a few weeks, few months, 'di ba? Bigla siyang tamimi. Tapos ayun na niya ipatawag sa mga Blue Ribbon Committee yung tungkol sa tungkol sa flood control anomalya, yung mga yung mga nagsasalita tungkol po yung may kinalaman kay Saldico. Hindi niya pinapatawag, no? Pati mga congressman na una niyang sinabi na sangkot po sa flood control anomalya, hindi niya rin pinatawag. So ibig sabihin si Pampilo Lacson mahilig po sa press release. Mahilig magsalita ng mahilig magsalita ng pauna, pero sa totoo lang mali-mali naman Pero ngayon kung magsalita si Pampilo Lacson, parang lahat yata siya dahil sa matagalan siya din sa serbisyo, parang feeling niya parang napagagaling na niyang senador diyan, parang hindi na siya nagkakamali kung magsalita siya lahat tama. Yung parehas silang dalawa ni Tito Soto, na parang kung magsalita sila parang pinamumukan nila sa mga tao na matagal na kami dito sa Senado, alam na namin ang nangyayari dito, which is hindi naman ganoon nangyayari. Ang nangyayari po ngayon sa sa Pilipinas diyan sa Senado ay magulo po ang pamamahala, magulo po ang nagiging sitwasyon. Unang-una, saan sila nakatutok lagi? Ang tingin ko nakatutok sila hindi naman sa taong bayan nakatutok sila kung sino pong namumuno sa taong bayan, doon sila kumakapit di ba? Parang kaliwat kanan po yung issue, kaliwat kanan pagtaas ng gasolina, kaliwat kanan po ang pagbaba yung economy natin, sobrang bagsak na yung economy natin. Dapat yun na sana ang tutukan natin. Kaso lang nangyayari kasi hindi ganon. Ang nangyayari kasi kung sinong unang makakasalita sa harap po ng madla, siya po ang papalakpakan, 'di ba? Parang hindi nila iniisip yung hindi nila iniisip ang kapakanan ng mga tao, yun lalo pa yung sa mga laylayan. At lalong-lalo pa hindi nila iniisip ng mga tao kung sino po ang tumutulong sa sambayang Pilipinas. Siyempre malaki po yung tulong ng mga OFW diyan sa pagdagdag ng kita sa kaban ng bayan. 'Di ba makikita niyo ngayon, kumakalat na naman ngayon sa social media, yung kay Erwin Tolpo na sana pirma na raw yung AX. Lahat ba nakakatanggap ng AX yun sa bawat probinsya niyo? Lahat ba nakaranas kahit minsan lang na may lista ng tungkol sa AX at makatanggap? Alam mo, kawawa yung mga tao, 'di ba? Kawawa yung mga tao hindi nakatanggap. Yung nakakatanggap lang siguro sila kung malapit lang sila sa tagalista. Sarap ang buhay nila, no? Tumatanggap sila ng pera na walang ginagawa. Yung lilista lang sila doon ng pangalan nila, magdadala lang sila ng mga ID nila doon sa kanilang mga lungsod or munisipyo. Yun, kukuha na sila ng ayuda. Swerte-swerte nila. Dapat din na yung pirmahan yan, ibalik na yan sa dati ng sistema po. Para lahat fair. Hindi na yan fair. Hindi na fair ang nangyayari Ang tumatanggap lang naman dyan sa mga AX tupad, whatever pa dyan, kung ano pa dyan ayuda na binibigyan ng gobyerno. Marami pong hindi nakakatanggap. Ang nakakatanggap lang kung sinong malapit sa tagalista o mga pinsan, whatever. Ganun pong naririnig natin dyan sa mga ganyang usapan Tapos ngayon pipilitin naman ngayon ni Erwin Tolpo tungkol sa AX doon. Sana daw pirmahan na kasi yung pera na yan, pera ng taong bayan. Wow Kung pinagawa nila yan ng mga kalsada, maganda pa yun. Maraming mga kalsada sa mga probinsya, lalo pa sa mga munisipyo o isla na talagang lubog sa baha at hindi pa mga konkreto. Dapat mga ganun sinasabi nila lalo pa ipagawa nila ng mga dagdag facilities dyan o pambili po ng facilities sa mga ospital. Napakaganda po, hindi yung ipapamigay nila sa mga tao na hindi nagtatrabaho. Hindi maganda yun. Mamimigay sila ng pera sa mga tao hindi nagtatrabaho. Tapos kawawan, hindi man lahat nakakatanggap. Di ba? So yan mo na mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa OFW. Masalam sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel.